Magandang araw naman mga ka-native, no? May topic na naman tayo ngayon kung bakit nga ba maganda kumita dito sa Heritage Chicken. So, bakit nga ba maganda kumita dito? Ito, pag-usapan natin. Yan. So, unang-una sa lahat, no? Magandang kumita sa Heritage Chickens dahil mas malalaki sila kung ikukumpara natin sa mga native chickens, no? So, ako dati, mga old videos ko, makikita nyo naman, no, na native chicken. So, sa native chicken, kapag may makukuha kang mga susuplayan, yun, maganda yun, no. Weekly, kikita ka doon kung weekly din sila mga kailangan ng manok. Yan, no. Pero, dapat, kaya mo silang suplayan para hindi na sila maghanap sa iba. Yan. So, para sa akin lang, mas maganda yung upgraded na native chicken, no. Yung kayo mismo yung mag-upgrade ng manok. Yan. Mas maganda yung F1 na labas ng Heritage Chicken tsaka ng Native Chicken. Yun. Maganda yun, no? For meat production. Kasi nga, halimbawa man lang, kapag nag-upgraded Native Chicken kayo, Heritage Chickens yung dapat yung babae and yung lalaki nyo, mga Native Chicken. Bakit nga ba? Ito yan, no? Dito napapasok kung bakit nga ba maganda kumita kapag may Heritage Chicken ka. Ang Heritage Chickens po, sa mga hindi nakakaalam, sila po yung manok na malalaki, mas malaki sa native chicken sa Pilipinas. Native sila sa ibang bansa, no? Pero mas malakas silang mangitlog and mas mabilis silang ma-harvest, no? So, malaki siyang tulong sa farmer kung halimbawa, farmer ka sa native chicken production, no? May sinusuplayan ka, maganda siyang i-breed, no? Pinakamagandang bloodline na or breed ng native chicken na pwede nyong i-mix dito sa mga Rhode Island Red natin, para sa akin lang ang mga Bisayang manok, no? Mga Bisayang manok, yan, or manok Tagalog. Yan, yung mga nakasaray na native sa inyo, yun. Mas maganda kapag ganun yung i-upgrade nyo gamit itong Rhode Island Red. So, about naman sa darag, no, kung sa darag i-Rhode Island Red mo siya, hindi ko masasabi maganda ang kakalabasan kasi mas dominante ang dugo ng Rhode Island Red kumpara sa darag. Yan. Pero based on my experience, no, kapag sa mga Bisayang manok, mga nakasarayang native chicken sa inyo, yung normal na native na nakikita nyo lang, yan, mas maganda yon, no? Mas okay yung itsura. Yan, may daming dito, daming langgam. Yan, mas okay yung itsura ng anak nila and mas malaki. Yan. Ang darag kasi maliit siya, no? Ang darag masasabi ko for authentic lang siya na native chicken sa mga restaurant, no, or mga karinderya na nagsiserve ng mga authentic na darag. So yun, pwede yun. Yan. Ito din po kasi itong sinasuggest ko rin na dapat po na lalaki ang native chicken ninyo and babae ang mga heritage chickens ninyo like Rhode Island tsaka Black Austalorp, no? Dahil po itong mga manok na ito ay kapag kinukuha po natin yung kanilang itlog, patuloy po silang mangitlog, no? May nagtatanong sa akin kung naglilimlim. Yes po, naglilimlim po ang kahit anong manok, no, pwede maglimlim po yan, no? Pero itong mga Rhode Island Red po, kapag kinukuha natin yung itlog nila, hindi po sila maglilimlim and continuous yung pangingitlog nila. So mas maganda kapag meron kang negosyo na ganito, ay kayo po ay dapat may incubator, no? Kapag wala nang incubator, kahit anong klaseng manok, hindi dadami yung manok ninyo, no? Magiging peste yung manok kapag walang incubator. Bakit nga ba? Kasi kapag saan nyo nangingitlog yung isa, may nangingitlog din na iba, no? And kapag dalawa o tatlo na sila dun sa pugad, no, malaki yung chance na hindi maging successful yung inyong pagbreeding. Kasi nga, maapakan yung itlog, mapipisa, babaho, puputok yung iba. Yun yung pangit kapag tayo po ay walang incubator. So, new technology, napaka-importante dahil kapag hindi mo i-adapt yung new technology sa manukan mo, no, syempre may iwan ka ng mga competitors, no? Sabi ko nga sa inyo, dapat masuplayan ninyo ang mga sinusuplayan nyo ng manok palagi, no? Kasi kapag may nakita silang supplier na maganda, mabilis yung production, no, posibleng iwan kayo ng inyong mga partners na karinderya o restaurant. Ganun yun. So, dapat may technology kayo na ina-apply. Yan, no? So, advisable yan sa
nagninegosyo syempre. No, kung alam mo pang konsumo lang, kayo na bahala, no. Pwede kayo ma-incubator, no, or natural na breeding lang. So, kapag business talaga kasi, kailangan may incubator ka, no. Real talk po 'yan, no. Kasi nga iba talaga pag may incubator, sabay-sabay silang napipisa doon sa sabay-sabay yung hatching date nila, no. Sabay-sabay sila nakakatipid tayo sa kulungan, no. At mas napapaganda yung trabaho natin, no. At malinis yung itlog, mas secure yung itlog sa loob ng incubator kaysa sa pugad. Ganun 'yon. Yung iba naman, ito 'yon, no, may mga kasi may mga sinasabi yung mga sinaunang mga breeder na kapag halimbawa daw walang tandang tapos naglilim yung hen natin, no, ay hindi daw mapipisa yung itlog, no, kahit naglilim siya dapat may tandang daw. So ayun, maling ano yun, maling nakasanayan na ng mga Pilipino. So kapag nag-mate na po yung lalaki tsaka babae, no, sila po ay fertile na po yung itlog na yan. Already fertile na. So, lilim-liman na po yan, mapipisa lang po yan kahit wala pong tandang. So, importante lang man, bago mangitlog yung babae, bago siya maglimlim, so dapat talaga may lalaki, no, para halos fertile lahat ng itlog. Pag nalimlim na siya, that is the time na tanggalin natin yung lalaki sa palimliman or sa breeding pen nila. Ganun yan. Ito din, no, dahil mabilis lumaki yung anak ng Rhode Island Red, no, ng mga black, Rhode Island Red, Black Austral, mga heritage chickens, mas napapabilis yung pag-harvest natin. Sabi ko nga sa inyo, pag mas mabilis, syempre kikita ka rin, no. Itong mga sinasabi ko ay based po talaga sa experience ko sa pagbebenta, no. Alam niyo naman, grabe yung pagbenta ko dati. Sa ngayon, materials na yung binibenta ko. Kasi nga, yung iba, sila na yung kumuha sa atin ng materials and sila naman din po yung nagbi-breed ng for meat production nila. So, hindi naman pwede na tayong lahat ay mag-alaga ng pang-materials, no? Kasi nga, wala na pong gagawa ng meat production. Yan. So, iba naman yung gumagawa ng meat production, no? Ako pwede akong gumawa ng meat production pag dumami na yung manok ko. So ngayon konti na lang talaga yung manok natin kasi nga maraming kumukuha dito pang materyales sa akin. So yun yung naging purpose ko dito sa klaseng manok na ito sa lugar namin, pagkuha ng materyales. So gusto nila ng magandang materyales, dito sila, no? Kung gusto nila kumuha ng manok, doon sila sa gumagawa ng mga meat production, no? So ako sa ngayon wala po tayong meat production. Kung meron man tayong meat production, yun lang po yung mga calves natin. Ibig sabihin, sila po ay reject namin dito kaya kinukuha namin sila for ina-out namin sila for meat production only. So, yun lang po mga kanitib, no? Yun po yung masasabi ko, maganda yung kita dito sa heritage chickens, no, kasi nga nakakatulong siya para sa ating mga farmers, no, to upgrade your native, tsaka syempre mas kikita tayo kapag in-upgrade natin yung native chickens natin. So isipin nyo ganyan kalaki yung mga heritage chickens natin at ganito kalaki yung darag. Yan. So ang darag po napakagaan, okay siya gawing negosyo pag meron kayong sinusuplayan na kumukuha ng magandang presyo. So, yun lang yung masasabi ko at sana makatulong sa inyo yung video na to. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. At syempre, sa mga hindi pa nakafollow sa Facebook page natin, Pulumulok Native Chicken 2.0 at sa mga panglarong manok natin, no? PNC Game Farm by Pulumulok Native Chicken. Maraming salamat po. Bye-bye.